Hello guys! Welcome to my channel. It's me again, Irene. And malapit na ang Christmas guys. So Merry Christmas sa inyong lahat. And ngayon guys ay gusto kong pag-usapan natin ang effects of healthcare layoffs in Finland to Filipino nurses and what we can do about it. So disclaimer guys, lagi kong sinasabi, I'm not an expert and these are all just based from my personal experiences. These are just my opinion. So without further ado, let's start. According to the article of Yle.fi on the 28th of November 2024, the Helsinki and Uusimaa Hospital District has announced that 280 employees will be made redundant following the completion of restructuring talks with staff representatives. Finland's largest regional healthcare authority is aiming to save about 50 million euros as a result of the restructuring talks. So, yun na nga. Katulad nga ng nasabi ko sa last vlog ko guys na nagtitipid ang government ng Finland. So isang paraan para sa pag-cost cutting nila sa healthcare ay ang pagbabawas ng mga empleyado. And also, mas mahigpit na yung pagtatriage nila, lalo na sa mga matatanda. So as long as kaya pa naman or kung kaya pa naman ng matanda sa bahay, dun sila i-care sa bahay nila. So, ang mga nurses na lang ang pupunta sa bahay nila. So, yan ang tinatawag na kotihoito dito. Kung saan, yung mga matatanda or yung mga pasyente ay pupuntahan na lang ng mga nurses sa kanilang bahay. So, meron din yung mga requirements kung kaya pa naman, kung naglalakad naman yung pasyente, ganyan. Pupuntahan na lang. Ganyan. Inulit ko guys, hindi ako expert, pero ang nakikita kong trend dito ay mas marami na ang magwo-work dun sa kotihoito or yung mga nurses na ang pupunta sa mga bahay-bahay. So, pwedeng mangyari yon. Siyempre, we can just assume right now. Pero, dahil nga nasa beginning phase pa lang sila ng pagtupad ng plan nila. Iwi-weigh din nila yung consequences, of course, kung ano ang effect nito sa mga tao dito sa Finland. Kung effective ba ito or mas lalo silang nagagastusan sa ginagawa nila ngayon. Marami ring process yan. So, titignan din nila, i-observe din nila kung saan sila mas makakatipid. There's a chance na mas marami ng work sa ganong setup, which is yung kotihoito. Tapos, yun na nga. So, totoo na nga ito. Kasi dun sa, kailan lang, few weeks ago, dun sa department namin, nagtanggal na talaga sila ng mga empleyado. Yung mga tinanggal nila, mga Finnish, talagang born dito. Na yung iba may more than 10 years experience, more than mga 5 years experience, ganun. So, yun. So, inisip ko lang, paano na yung mga natanggal na mga yun? Sila ang mga kakompetensya natin sa pag-a-apply. Or sila na ang kakompetensya ng mga Pinoy sa pag-a-apply ng trabaho. So, inisip ko, ano nang laban natin doon, di ba? Siyempre, ang galing na nila ng yung experience nila, tas yung sa language, di ba? Yun. Pero of course naman, sa quality of care, talagang iba rin naman talaga ang Pinoy. Pero, bilang isang nurse, hindi lang naman yun ang kailangan natin, yung pagbibigay ng care. Kailangan talaga nating makipag-communicate. Kailangan talaga nating effective yung communication natin para maging effective na nurse. So, hindi natin may iwasan ang Finnish language talaga. Makiki-communicate tayo sa pasyente, kamag-anak ng pasyente, kaibigan ng pasyente, sa mga katrabaho natin, sa boss natin, sa mga maintenance man, sa mga nagpapahiram ng mga aid or yung mga equipment. Kailangan talaga natin ang Finnish language sa pakikipag-coordinate and sa pag-care ng pasyente. So, very important. Okay, so ang effect niyan, kung ang mga kakompetensya natin ay mga lokal na dito at sila ang mga kasabay mo sa pag-apply ng trabaho, syempre, yung level of language ang titignan nila. So, mas maghihigpit sila sa requirement ng language. So, kilala tayo guys, kaya I'm so proud din kasi kilala ang Pinoy dito sa Finland na may good work ethics. Masisipag talaga, maasahan. So, yun naman ang laban natin.
Kaya nga nagtuloy-tuloy yung pagkuha nila ng mga Pinoy, di ba? Kasi maganda yung reputation natin dito, which is very good. And I'm proud of that. So, number 1 na kailangan natin gawin ay i-level up yung Finnish language natin. Hanggat maaari, kung pwedeng i-finish natin, guys. Alam ko mas madali i-English kasi meron din namang nag-i-English dito. Pero doon tayo sa route na medyo may hirapan tayo. Kasi kung nahirapan tayo, doon tayo magle-learn. Yan. Doon tayo sa path kung saan tayo matututo at mag-improve. So, kung kayang i-finish, try nating i-finish kahit baluktot pa yan. Basta i-try natin. Isa pang way para ma-level up natin yung Finnish language natin. During break time, kung may chance kang makipag-usap sa Finnish mong katrabaho, di ba? Practice mo na rin yon, yung mga small talk. Or kahit hindi naman sila masyado sa small talk. Pero, ikaw na yung mag-open up or mag-open ng conversation, di ba? Try lang. At least, di ba, makapag-practice. Pag-practicean mo na rin sila. Or, ang pangit, parang nanggagamit. Pero, yun lang naman kasi ang hirap naman makipag-usap sa mga strangers din. Mas lalong mahirap makipag-usap din or maghanap ng kausap. Yan. So, yun na. Nandyan na yung mga katrabaho mo. Kasi, guilty rin ako. Isa ako sa mga empleyado na iniiwasan ko yung mga makipag-usap sa mga Finnish. Kasi, pagod na nga ako sa trabaho, parang mas mapapagod pa akong makipag-usap kasi mag-work pa yung utak ko na makipag-usap. Nai-stress ako. Pero ngayon, this is the time na harapin na natin. Kailangan nating makipag-usap. Kailangan nating i-improve din yung Finnish natin. Hindi lang para sa'yo yan na mag-improve, para rin sa mga anak mo. Mas matututo ka, so mas matuturuan mo yung mga anak mo. So, number 2, guys, be assertive. So, pag may tumatawag sa phone na mga kamag-anak or kung sino man or na gustong mag-update sa pasyente, syempre yung mga legal representative or yung talagang registered na kamag-anak ng pasyente kung saan pwede mong maibigay yung information, of course. Hindi tayo basta-bastang magbigay ng information about sa patient. Yun. Kung sure ka naman na yun yung kamag-anak ng pasyente and pwede mong makausap, so why not? Kausapin mo. Kahit na bulol-bulol din tayo. Or kung kahit hindi naman perfect yung finish natin, at least matry natin. Matry mong makipag-usap din sa mga kamag-anak ng pasyente. Kasi mas alam natin na i-explain. Kasi tayo yung caregiver nila or tayo yung tagabigay ng care sa kanila. So, alam natin yung mga routine nila, yung mental state nila, yung mga changes sa behavior nila. So, alam natin yan. Ang problema lang talaga, i-finish. So, that's another opportunity to practice our Finnish language. Another opportunity is, kung nagtatanong sila kung sinong magre-report, go, ikaw na rin. Maging active tayo. Ikaw na rin, magpresenta ka na rin. Kasi, another chance to practice. And ang dami pang magko-correct dun, di ba? Ipakita din natin na kaya natin. Hindi naman to pressure para i-prove na karapat-dapat tayo sa lugar na to. Or karapat-dapat tayo na mag-work dito. Hindi naman sa ganun. Pero it's also good to show our professionalism na pumunta tayo dito para magtrabaho. And part of our job is to communicate. So, let's show our professionalism. Hindi tayo pumunta dito para magpabebe lang, magpa-cute, or or utusan lang. So, we are professionals. We can communicate. We can handle the matters of our patients. We are advocates of our patients or of the residents, di ba? So, we should take responsibility. We should be assertive. We should communicate. And we should do our best to improve. Sa mga Pinoy na natanggal sa mga work nila, itry nyo maghanap ng work sa dunitory.fi, jobly.fi, oikotie.fi, indeed.fi. Yun. So, for sure, meron at meron yan na pagtatrabahuan. Para sa akin lang, of course, it's your choice. Pwede kayong bumalik sa dati nyong workplace, kung saan man yan. For sure, pwede kayong bumalik. Pero para sa akin lang, kung ako yung nasa sitwasyon nyo, doon mahirap talaga, mahirap. Pero sasagarin ko yan, Itatry ko lahat, mag-a-apply ako sa lahat ng pwedeng applyan,
And itatry ko kung ano man yan. Sasagarin ko yung chance ko na pwedeng magstay dito. And kung ako lang din, hintayin kong maging citizen muna bago ako bumalik sa dati kong work. Kasi once na naging citizen ka na, mas madali ka nang makabalik dito. Kung gusto mo rin mag-cross country sa ibang bansa, sa tulad ng US or siguro Australia, ganyan, mas madali kasi citizen ka rin dito yun. Yun yung nakikita kong mga advantages pag nakuha mo yung citizenship. So, tsatsagain ko. Pero that's for me. Siyempre, iba-iba tayong tao. And I respect whatever decision you will make. And also, sa mga natanggal, opportunity rin ito para matry yung ibang work tulad ng, or ibang work setup tulad ng Kotihoy to nga na sinasabi ko na pwedeng maging in demand. Okay, sa mga kasama ko naman na nag-i-stay at nag-work pa dito, laban tayo guys and let's improve. I-level up natin yung Finnish language natin. Sa mga papuntang Finland naman guys, ito ang sitwasyon dito. So, nagtatanggalan sila ng mga trabahador, freeze hiring sa ibang workplace. Hindi naman lahat, pero sa iba. Yun. So, before kayo umalis sa work nyo, or before kayo pumunta dito, you should be willing to take the risk. Yan. And I hope na-explain din yan sa mga kanya-kanyang agency nyo kung ano yung setup. So, for sure, i-update naman kayo ng kanya-kanya yung agency about sa contract nyo or setup nyo with your employer in the future. Okay, so nagtaas din sila ng level of Finnish language requirement nila. So, ibig sabihin, mas gusto na nila na mas magaling na yung mga Pinoy or yung mga applicant na magsalita ng Finnish. So, kailangan nyo rin trabahuin talaga yung Finnish language nyo. Okay, so that's it guys. Sa mga Pinoy nurses dito sa Finland and sa mga papunta dito sa Finland, kailangan talaga nating trabahuin yung Finnish language natin. And ako din, kailangan ko din mag-improve. Lahat tayo, kailangan nating, alam ko maraming magagaling na Pinoy. And sobra, saludo ako sa kanila. And I'm proud. And sana matulungan nyo din yung ibang kababayan natin para lahat tayo mag-improve. So, yun lang. Tulong-tulong tayo guys para mag-improve tayo dito. Kasi na-enjoy pa naman natin ang tumira dito sa Finland. Okay pa naman ditong tumira, tahimik, kahit na mahal ang mga bilihin, pero happy pa rin naman. Basta healthy tayo. That's it for today guys, and I hope meron din kayong nakuha kahit konti dito sa vlog na to. So that's it for today, and remember guys, you only live once. So enjoy life, God bless, and take care. Bye-bye. See you on my next vlog guys. Hey, yeah. Where do we go? After our summer went cold, coming in hot, I was playing it slow, letting our story unfold. Baby, I know, stunning outside, just stunning our growth.